Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay humility makes us like effective leaders. And po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Mark chapter 10 verse 43 to 45. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Or sa Tagalog, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod nyo. Ang sino man nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Sinasabi sa verse na ito na ang gusto natin na tayo ang mamuno o ang mag-leader ay kailangan matuto muna tayo maging tagasunod. Ibig sabihin, kung gusto mong mauna ay dapat maranasan mo rin mauli. Even si God, hindi siya bumaba sa lupa upang pagsilbihan siya, kundi bumaba siya upang siya ang magsilbi. Teaching number 1. An effective leader is selfless and humble. Ang tunay na leader ay hindi makasarili at mapagmataas, dahil ang pagiging leader ay pag-iisip sa nakararami at hindi para sa sarili lamang. Teaching number 2. An effective leader is the most servant of all. Ang leader ay hindi ang taong pinagsisilbihan. Ang leader ay ang taong nagsisilbi. Kung ikaw ay leader, dapat mindset mo na ikaw ang nagsisilbi sa nasasakupan mo at hindi ikaw ang pinagsisilbihan nila. Teaching number 3. An effective leader is driven by a mission. Hindi dapat ang fame at karangalan ang nagiging dahilan upang mamuno, kundi ang mission dapat. Implication number 1. Lead selflessly, not for self-interest. Kung nagli-lead ka, dapat hindi ka makasali. Minsan na ay dadaan ng mga oras na dapat isipin mo ang ikabubuti ng lahat kaysa sa sarili mong interes. Application number 2. Lead effectively by being a servant leader. Magiging maayos ang paglilid ng isang leader kung ang gusto niya talaga ay gawin ay magsilbi sa kanya nasasakupan. Application number 3. Lead by pouring yourself into a mission. Maging passionate tayo dapat sa paglilid at gawin natin itong mission at hindi para lang maramdaman na mataas tayo. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.